Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandes Vlog. Ito, mainit, sariwa. Ito ang ating tatalakayin. Latest update dito ho kay Arnie Tevez na nagtatago diyan sa Timor-Leste. Napapaligiran ng sindikato, hawak ng mga warlord. Naku po, laman ng video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaniyan ko po kayo, please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin nating panoorin ng kabuuan ng vlog na ito at nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Eto na, samahan niyo po ako, mga kaibigan. Law enforcers ng bansang iyon, and then saka po siya idadalhin pabalik na Pilipinas. Yes, arrested by local law enforcers and then sent over and deported to the Philippines to face trial. Arnie Tevez, sir, may update na po ba tayo? Nakipag-coordinate na po ba tayo, sir, with the UN? I understand. Ayun nga, ang naano namin, we're looking at the final letter that we're writing the UN under the Anti-Terror Act because the duty of rendition is there. Kaya we're just collecting the documents and finalizing the print sa ating letter to the United Nations informing them of the warrant of arrest against a known terrorist or designated terrorist. And we consider it our duty to inform the United Nations so that the United Nations may as well do its duty of informing all the member states about the duty of rendition to arrest Arnie Tevez and company and to bring them back to the Philippines for trial. Sir, noticeably, kung dati maingay po siya sa kanyang Facebook page, ngayon medyo na nahimik po si Arnie Tevez. May monitoring pa rin tayo sa kanya? Meron. Actually, mas tight na monitoring natin ngayon kasi nga hindi biro ang terrorism. It is a crime against humanity. Kaya ito talaga sinisikap natin na alertuhin ang buong mundo sa bagay na ito. At lahat po, marami naman ho na nagbibigay sa amin pa ng mga iba't ibang balita tungkol sa mga taong yan. Kaya ito po yung aming sinasala at tinitingnan kung ano po rito ang aming papansinin at aalamin bilang katotohanan sabagat iniipon po natin ang impormasyon sa araw-araw. Sir, nakaalis na siya dun sa area na ginagalawan niya or within that state? Ano pa rin siya? Southeast Asia. Southeast Asia pa rin. Supposedly under the protection of a few local warlords. Yun ang balita sa amin. Pero titingnan natin. Kasi ASEAN yan eh. Under the ASEAN, we can actually ask them more upfront about what's happening in their country, especially if it's somebody who is a known terrorist being harbored by anybody. Sir, may info lang po, i-verify lang po kung may natatanggap din kayo na nag-apply siya ng asylum, kumbaga pangalawang subok? Hindi ko pa nakukuha yan kasi ang alam ko lang, naghahanap talaga ng paraan na makaalis at makalibre sa krimen na karumal-dumal na nangyari noong Marso 4, 2023. Nung pinatay po si Governor Digamo at siyang pang tao sa pamamagitan ng mga pamamaril ng mga taong kanilang kinuha upang gawin ang karumal-dumal na krimen. Isang conspiracy ho yan na to commit murder and terrorism against the people in Negros Oriental. Yan po yung talagang hindi natin kinalilimutan na dapat sabihin sa lahat po ng kinauukulan na hindi po biro ang makipagsabwatan sa ganitong tao. Yung CCTV po na ating paulit-ulit na nakita, tandaan po nila sa bawat putok ng baril na yon ay may tinatamaan po na sasaktan o namamatay sa bawat putok ng baril na nakita natin sa CCTV. Kung saan yung mga gunmen ay nagpaputok sa loob ng bahay ni Governor Digamo. Kasama na po si Governor Digamo sa mga pinatay nila. We will ask our Foreign Affairs Minister to follow up. And we ourselves can follow up with our counterparts in the different countries
about the arrest of people who are wanted for terrorism and murder in the Republic of the Philippines. Law enforcers ng bansang iyon, and then saka po siya idadalhin pabalik ng Pilipinas. Yes, arrested by local law enforcers and then sent over and deported to the Philippines to face trial. Okay? Okay, alright. Eto, talagang matindi. Matindi po itong ating tatalakayin. Sariwang-sariwa po ito mga kaibigan na latest update dito po kay Arnie Tevez na nagtatago po diyan sa Timor-Leste. Bibigyan po natin ng linaw po ito mga kaibigan. At bago tayo magpatuloy ay shoutout muna at maraming salamat dito kay nasa na ba ito? Sa DCRD 981 at yan po nga video na yan sa ating DOJ Secretary Boying Remulla ay katatapos lang po ngayong araw na ito. Ilang oras lang po ang nakakaraan ng ika nga po ano tawag dito press conference at yan nga po maliwanag po sa video na yan. Bago tayo dumako sa ating pagtatalakay ay nagkakaroon po sila ng pagsusuri at kaugnayan at alam niyo ho, mayroon tayong mga video na ika nga po dapat ipakita, subalit ang sabi ang ibig ko sabihin ay medyo tipid ang kanyang ginawa dito sa kanyang press conference. Tipid ang pananalita niya, matipid ang kanyang mga binibitawan na mga pananalita. But nauunawaan po natin yan sapagkat mayroon po sila dito na tinatawag na Plan A, Plan B na ginagawa nang sa ganun po huwag madistract. Yun, huwag madistract ang ibig kong sabihin. Kaya ito po muna ang latest update. Hindi po ito complete on update, but yun nga, sinabi kong tipid. Maliwanag po sa sinabi sa video na yan na itong si Arnie Tevez ay nandiyan pa rin po sa bansang Timor-Leste at hawak ayon po sa kanyang impormasyon hawak ng sindikato. Ano itong sindikatong ito? Matindi, hindi po warlord mga kaibigan. Ayan po ang ating bibigyan ng din. Huwag po tayo ika nga po alis at bibigyan po natin nandin yan at siyempre maraming salamat po doon sa ika nga po nagpapatid ng mensahe bago tayo magpatuloy diyan po sa aking messenger. Huwag po kayong mag-alala at kayo po pala ay nakakabalita na ako ay magbabakasyon ay kahit po ako ay magbakasyon ay patay panandalian lang po yon, pero hindi ko po iiwan itong pagtatalakay mga kaibigan At gusto ko pong linawin, hindi porke po't magbabakasyon po tayo ay mawawala tayo sa ere. At ibig ko sabihin, baka isipin ng iniisip ng iba, baka mawawala ako dito sa ating pagtatalakay. Hindi po baka alam ko nasa isip nyo, hindi po tayo natatakot at hindi po tayo nabayaran. Ito po ay kahit pa paano, pag nasa bakasyon po tayo, ay makakapakinig po tayo na ika nga po ay magandang balita. But hindi ko po ito iiwan mga kaibigan. Huwag kayong mag-alala. Malakas ang pandinig nito mga doy. Malakas ang pandinig dinaig pa si Atty. Topacio. Si Atty. Topacio. Okay. Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta po kayo mahal nating OFW? Saan man sulok ng mundo kayo naroroon, hali na po kayo at samahan nyo ako dito sa ating mainit na pagtatalakay. Napakainit po nito at sariwang balita po. At palakpakan natin ang ating DOJ Secretary Boying Remulla sa kanyang latest update na ginanap na press conference po. Diyan sa ruling ng video na yan, diyan po tayo magbabatay mga kaibigan. Palakpakan! Diyos mio, mabagin. Ulitin ko po.
Sila ho ay nakikipag-ugnayan. Mayroon po silang remedyo. But katulad nga po ng nasabi ko, medyo tipid ang kanilang kanyang pahayag dito. At naunawaan po natin na ayaw nilang madistract kung ano man ang ginagawa. But huwag to yung mag-alala, mga kaibigan. Kaya nga, katulad nga po ng sinasabi ko sa inyo, tumatagal po ang proseso na ito. Hindi dahil sa nga po hindi mahuhuli. Mayroon po na nga pinagdadaanan dito. Hindi na po ako ang nagpaliwanag. At nandyan po sa rolling ng video ay nandyan po ang mga remedy na dapat gawin. Lalo't lalo po, ayon po dito sa binitawan na salaysay ni ating DOJ Secretary Boying Remulla. Ito daw po di umano si Arnie Tevez ay napapaligiran ng sindikato. Ano itong sindikatong ito? Warlord! Matindi po pag warlord. Ay bibigyan ko po kayo ng sample. Pag sinabing warlord, ito po ay uso sa ibang country. Mga kaibigan na nagkukupkob ng mga halangang bituka. Ay, sa kanila po ay walang batas-batas pag sinabing warlord. Sa atin po sa Pilipinas ay mayroong mga MNILF, mayroong Abu Sayyaf, pero hindi ko po sinasabi na ganon. Mayroon sa ibang country katulad po ng Timor-Leste. Binibigyan ko po kayo ng halimbawa batayan. Kung sa Hong Kong ho, mayroon ng mafia, mga sindikato ng mafia, diyan sa anong tawag doon? Nakalimutan ko na tuloy. But sa mga bansa ho, mayroong ganyan. MNLF sa ating country, sa Timor-Leste ho, ay alam po natin na mayroon ding mga warlord na halos ganyan po ang katulad na nagkukup din po ng ikangapoy na mga tao na halangang bituka na may mga kaso. At huwag po tayong mag-alala. Hindi man na direktang talagang ikangapoy nandoon sa eksaktong lokasyon na kinukupkup ng mga warlord dito. But nasabi po diyan ni ating secretary DOJ Boying Remulla ay ito daw po ay marami ayon sa kanyang impormasyon, maraming warlord na nagkukupkup. Ay wala pong imposible dito sapagkat hindi po ito makakapagpabahay sa bansang Timor-Leste kung wala pong ikangay kumukukup sa kanya ng illegal. Hindi po ito noong pa man, sapagkat diyan na stranded dyan sa Timor-Leste, hindi po makakapag-stay ito sa Timor-Leste nang ikangay illegal kung wala pong kumukup sa kanya. Katulad nga po ng nasabi ni ating secretary Boying Remulla ng DOJ na hawak ito ng Pew warlord. Hindi po drug lord, warlord lang po ang nasabi niya. Malaki ang pagkakaiba. Ay hindi po natin maano din to. Hindi po din natin maalis idugtong yung salitang drug lord. Kasi karamihan po sa mga warlord ay nandiyan na po ang drug lord, nandiyan po ang warlord, mga kaibigan. But wag po tayong mag-alala dito. Alam po natin ay ito ay isang impormasyon na galing po kay DOJ Secretary. Na nga po hindi naman niya sinabi na direkta. Na nga po talagang hawak. Hindi niya pinatutuhanan. Ayon po sa kanyang impormasyon. Katulad nga po ng nasabi ko, masyadong tipid po siya sa kanyang press conference na binitawan ng mga tungkol dito sa pag-aresto kay Arnie Tevez. At nilatag nga po niya dyan sa video na yan. Nilatag niya po diyan ng mga remedy kung paano arestuhin itong si Arnie Tevez, datapuat hanggang doon po sa CCTV. Ay naulitan niya dyan, nasabihan. Datapuat siguro ang gusto niyang iparating dito
Yan pong mga katunayan na yan ang mga nagawa ni Arnie Tevez sapagkat ang sabi niya ay mayroon siyang sulat na ibibigay sa United Nations na kakampi nating mga bansa. Na mga kasapi sa United Nations na ang batayan po sa sulat ay itong ginawang krimen di umano ni Arnie Tevez sa Pilipinas upang sa ganon ika nga po sila po ang katulong sa pagdakip dito kay Arnie Tevez dito po sa ika nga po kinasasangkutan niyang kaso. Sabi ko nga po, wala po akong mapiga na ika nga po ano na nga ba ang tunay na nangyari ngayong ika nga po sa pag-aristo sapagkat ang sinasabi niya ay tipid muna sa mga sasabihin niya at hindi po natin masisisi. Naunawaan ko mga kaibigan. Alam po natin na gumagalaw ang PNP. Alam po natin na gumagalaw ang DOJ sa pamamagitan po ng legal na paraan na nakipag-unayan sa ibang bansa kung saan man naroroon itong si Arnie Tevez. At ang DOJ po ay nakikipag-ugnayan naman dito din sa ika nga United Nations. Sinasabi nga sanib persa DOJ ang PNP. Bukod naman po ang galawan ng PNP sa pamagitan ng gapang. Alam mo kasi ang PNP, hindi yan nasulat-sulat Ika nga po yan ay aktual na ika nga ginagawa na ginagapang itong pag-aresto. Sana po mga kaibigan nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Ayaw ko pong pangunahan ngayon ang DOJ. Ayaw kong pangunahan ang PNP. Kung ano man ho ang ginagawa po nila ngayon na ika nga po procedure, legal na pamaraan kung paano ito maaresto si Arnie Tevez diyan po sa bansang Timor-Leste. Ay hintayin po natin mismong pulis na ang ika nga po magpahayag kung ano na ang nangyari. At hintayin din po natin na mismong manggagaling sa bibig ng DOJ na ito na po ang nangyari. Kung sabihin nilang hindi maaresto dahil nagtago ng tago, yun po ang paghahawakan natin. Sample pa lang. Ini-sample ko pa lang senaryo. Sa madaling salita, igalang po natin kung ano man ang ginagawa nila ngayon na ika nga po pakipag-ugnayan. At alam ko po, ito po kaya tumatagal ng ganito. Katulad nga po ng nasabi ko. Dumadaan po ito sa mga legal na proseso dahil ito po si Arnie Tevez, alam niyo ho, ay nasa ibang bansa. Hindi po ito pwedeng damputin na lang mga kaibigan sapagkat mayroon pong batas ang ika nga po ibang bansa na sinusunod din na kailangan pong respeto rin nitong ating bansa at ang mga kinaukulan. Alam ko po nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito mga kaibigan. At yan po ay natalakay ko na. Kaya't kabang-abang po ito. Wala po akong maibigay sa inyo. Na ika nga po hindi ko masasabi na hindi na-aristo. Hindi ma-aristo. Hindi ko po masasabi sa inyo na ika nga po na-aristo na dahil hindi pa naman. Hindi ko rin masasabi sa inyo na hindi ginagawa ang trabaho ng DOJ at kapulisan sapagkat ginagawa naman po. At sa madaling salita, antayin po natin mga kaibigan kung ang sinabi at ang alam ko magpapahayag ang tagapagsalita ng PNP kung ano ang kanilang pahayag mga kaibigan. But ito ang maihatid ko lang po sa inyo na tipid na pahayag ng DOJ Secretary nakatatapos lang ng kanyang press conference ngayong araw na ito. Ilang oras lang ang nakakaraan nasa bansang Timor-Leste. Ito ang si Arnie Tevez at gumagawa sila ng paraan tungkol naman dito sa ikangay terorista na ina-apply niya po na sa ganun po makipag-ugnayan din at magpatulong sa United Nations na kasapi po natin na bansang Pilipinas. At diyan po, uulitin ko, sinabi niya din diyan na napapaligiran at ika nga po ang tawag dito, hawak ng Pew Warlord. Siya po ang may sabi. Diyan po tayo nagbabatay sa video na yan. According kay DOJ Secretary, ay hawak
ng pure warlord itong si Arnie Tevez, mga kaibigan. Ha? Data po at inuulit ko ho, dahil nagbabatay po tayo dyan sa video na yan. At ay baka sabihin lang, tayo ay nag-iimbento. Hindi po tayo nag-iimbento, mga kaibigan. Kaya ito po ang huling masasabi ko sa inyo. Hindi huli ha. Bago tayo magtapos ng video, ang ibig kong sabihin ay maliwanag po ay itong sa development ng pag-aresto kay Arnie Tevez ay diyan po tayo nagbabatay sa sinabi ni ating Secretary Boying Remulla. Mayroon pang mga legal na ginagawa. Ba't hindi niya po nasabi ng malinaw kung ito ba ay maaresto kailan, mga kaibigan. Kaya't wala po akong mabibigay sa inyo na naman na pinangahawakan, kundi ilang tulog na lang din ang sasabihin ko sa inyo bago po ito ikangay maaresto. Ba't wag po tayong mag-alala. Wag po tayong mag-alala, inuulit ko. At doon po sa mga naiinip, hindi ko po kayo masisisi. At kahit ako po ay inip na inip din. Alalahanin po natin, dumadaan po sa legal na proseso, lalo't lalo na po ito ay nagtatago at nga po'y ibang bansa na ang kausap, mga kaibigan. Okay, alright. Alam ko po nakuha nyo ang gusto nyo ipunto. Yan muna ang latest update. At mayroon po akong video na ipapalabas bukas na umaga tungkol po naman na iba to Abangan nyo po. Isang update po yun. Latest update din tungkol dito kay Arnie Tevez. Shoutout po muna tayo mga kaibigan. At heto, sa ating mga nagbibigay ng public opinion. At syempre, hindi ko pwedeng kalimutan to dahil kabahagi ito ng ating YouTube channel na maliit pa. Buhat kay Robert Lee. Robert Lee, shoutout. Ano daw, common crimes? Daw attorney naman sa dami ng pinaslang at pinapaslang makakalaban sa politika. Common crime, ang ibig nyo sabihin, common sense. Ayan na, ito ay pinatatama naman ho. Ito si Attorney Topacio. Sa hindi pa po nakakapanood, nakaka-like dito sa ilang oras kong na-upload na, ay pwede nyo pasyalan para nga po panoorin nyo at i-like ang video po. Buhat naman kay Crisandra Mayuga. Crisandra Mayuga, shout out. Baka po kaya walang nagbi-meeting na sila ng harapan para pagdating sa korte, alam ng lahat ang mga sasabihin sa hukuman. Maring ganun, maring tama kayo, Sir Randy. Pinatutong ko lang ito kay Attorney Topacio din. At ito pa. Shoutout at maraming salamat, Evelyn Nguyel. Ito yung masugid po din nating nagbibigay ng public opinion. Sir Randy's vlog, wow, galing ng video mo. Complete Ricardo. Ang ebidensya, ito ba ang sinasabi ni Attorney Topacio na walang ebidensya? Thumbs up, Attorney Baligod, wala ng kalusot. Thanks Sir Randy's vlog for your effort to research para lang maiparating sa amin ang true updates ng mga taga-subaybay mo. Next time all together, sila ay hold together naman. Team song nila ngayon. God bless. Thank you. Tama po yan. Tayo po ay nagre-research at hindi ho basta tayo nagngangawa dito. At katulad nga po ng nasabi ko, pag nagtatalakay po tayo, ay nagbabase po tayo sa video na nga po pinapakita natin. Katulad po ngayon, kung ano lang po ang sinabi ng ating DOJ Secretary na mainit pa na balita, yan lang po ang dapat paniwalaan po natin, walang iba. At kung may nadagdag man, mga public opinion, yan ay pawang public opinion na related do sa video na pinapakita ko po sa inyo. Okay, eto pa. Buhat kay Prime Divina. Divina, shoutout. Kilabutan ka sa mga pinagsasabi mo, Attorney Topacio. Alam mo buong katotohanan ng dahil sa interest mo kay Tevez, siyempre trabaho mo yan. Okna at wato pares na amo mo. Paano yan ngayon? Maraming salamat At dito pa kay Felix Yangan. Topacio, hanap ka talaga ng botas para ka makalusot. Alam mo yung nangyari dito sa amin. Negros Oriental, Topacio. Abogado ka ni Arnie Tevez, abogado ka, kasamaan at mga PFP, mga mahirap tulad namin at taga Negros to. Felix Yangan, shoutout sa iyo. Mabuhay po kayo mga taga Negros. Okay, nasa na?
At Toray, iba-iba ang tawa mo ngayon. Tawan takot. Sabi ni user naman. Ang hirap ng Tupacyo, ang mali gawing tama dahil sa pera. Buhat kay Ramon Ra. Nasa na ba tayo? Bossing, gusto ko makanta ang Yan Tukso and iba. Okay nyo, ibig sabihin niya, kay High Moon. Maraming salamat ha. Ayun, totoo po yan, takot ang mga tao dyan sa Negros, sa mga TVs, kaya dapat mawala yung TVs diyan. Kay Alexandra. Okay, alright, hanggang dito lang po tayo. At sa lahat po ng hindi po nabasya mga shoutout, ay ipagpamanhin po. Hindi ko pwedeng basahin po ng madami dahil mawawalan po tayo ng oras. Maraming salamat. Diyan po sa po comment section. Pwede po kayong magbigay ng public opinion. At sabay-sabay po natin i-like ang video na to. Yan po muna ang ating latest update. At abang-abang po tayo. Dahil alam nyo, diyan po sa ruling ng video na yan ay hindi po lahat binigay ng ating DOJ Secretary. Ang kabuuan ng latest update tungkol po kay Arnie Tevez, alam po natin at naunawaan para na sa ganun po hindi madistract ang anumang ginagawa nila tungkol dito sa pag-aristo kay Arnie Tevez. Pagpalain po tayo lahat at palakpakan.